Basura. Isang salita, pero sapat na para durugin ang 5 taon ng aking pagtitimpi. Habang hawak ko ang regalong pinag-ipunan ko para sa aming anibersaryo, nakita ko si Ricardo, ang asawa kong binuo ko mula sa wala, na nakaluhod sa harap ng ibang babae. Walang halaga ang lahat ng sakripisyo ko bilang nurse at asawa. Tapos na tayo, Maribel. Hindi ka kailangan ng isang general. Pero hindi niya alam, ang babaeng tinaboy niya ay ang kaisa-isang anak ng pinakamataas na general sa bansa. Handa na ba siyang mawasak sa sandaling malaman niya ang katotohanan? Hindi na siya kailangan sa buhay ko, Vanessa. She's just a simple nurse, isang pabigat sa aking karera at isang anino na nakakasakal. 5 years of marriage was a mistake I am now ready to correct. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang mansyon, ngunit mas matalas pa ito sa kahit anong patalim na bumaon sa dibdib ni Maribel. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay isang mamahaling relo, ang regalong pinag-ipunan niya sa loob ng 1 taon sa pagtatrabaho ng double shifts sa ospital para lamang may maibigay sa kanilang ika-5 anibersaryo. 5 taon siyang naging martir na asawa. Tinalikuran niya ang marangyang buhay na nakalaan para sa kanya bilang anak ng isang makapangyarihang general. Nagpanggap na isang ulilang nurse na walang kahit na ano para lamang patunayan na mahal niya si Ricardo para sa kung sino ito at hindi para sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pero sa gabing ito, ang lahat ng sakripisyong iyon ay tila naging abo sa harap ng katotohanan. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri. Ang paper bag ay bumagsak sa makapal na alpombra. Hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit sa pandinig ni Maribel, para itong pagsabog ng buong mundo niya. Ang relong simbolo ng kanyang pag-ibig ay naging basura na lamang sa paanan ng pintuan. Pero Ricardo, asawa mo pa rin siya. Narinig niyang muling nagsalita si Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring awa na lalong nagpapakulo sa dugo ni Maribel. Baka masaktan siya ng sobra. Masasaktan? Ang mga taong katulad niya ay sanay sa hirap, Vanessa. Bibigyan ko siya ng pera, sapat na para makapagsimula siya uli sa probinsya. Hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. I deserve a woman who can stand beside me in the gala, not someone who smells like hospital disinfectants and cheap soap. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, tuyong-tuyo at mahapdi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at sampalin ang lalaking binuo niya mula sa kawalan, ang lalaking tinulungan niyang makaakyat sa ranggo habang siya ay nananatili sa dilim. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat. Tuyo ang mga luha dahil ang sakit na nararamdaman niya ay lampas na sa kakayahan ng pag-iyak. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabigat, mabagal, at bawat pintig ay parang isang paalala ng kanyang kamangmangan. Ang kanyang mga kamay, na sanay magligtas ng buhay sa emergency room, ay tila wala ng pakiramdam. Namamanhid ang kanyang mga binti at ang hangin sa paligid ay tila nauubos. Iniwan siyang nalulunod sa gitna ng sariling tahanan. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang paningin. Ang marangyang chandelier sa kisame ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Naalala niya ang bili ng kanyang ama bago siya umalis sa kanilang poder. Maribel, huwag mong hahayaang apakan ng kahit sino ang dangal ng ating pamilya, kahit pa ang lalaking mahal mo. Ngayon, ang dangal na yon ay hindi lang inapakan, ito ay dinuraraan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pait at desisyon. Binuksan niya ng tuluyan ng pinto. Ang liwanag sa loob ng silid ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Doon, nakita niya si Ricardo
na nakaupo sa kanyang swivel chair habang si Vanessa ay nakasandal sa mesa. Ang kamay nito ay nakapatong sa balikat ng kanyang asawa. Tumayo ang balahibo ni Ricardo nang makita ang asawa. Walang emosyon ang mukha ni Maribel, parang isang estatwa ng marmol na nababalot ng yelo. Inilapag ni Ricardo ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito patungo sa direksyon ni Maribel. Narinig mo naman siguro ang lahat, Maribel. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Narito ang divorce papers. Pirmahan mo ito at hayaan mo na tayong parehong maging malaya. Don't make this harder than it already is. Tinitigan ni Maribel ang folder. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga langgam na gumagapang sa kanyang paningin. Pagkatapos, dahan-dahang lumipat ang kanyang tingin kay Ricardo, ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili niya. Sa loob-loob ni Maribel, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na punong-puno ng puot at panghihinayang. Ito ba ang kapalit ng 5 taon kong pananahimik at pagtatago sa likod ng iyong mga pangarap? Ito ba ang halaga ng isang babaeng ibinigay ang lahat para lang matuklasan na ang lahat ng yon ay kulang pa rin para sa isang pusong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang panulat sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang kamay ay matatag, walang kahit na anong panginginig. Habang nakatitig si Ricardo at Vanessa na tila naghihintay ng kanyang pagluhod at pagmamakaawa, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Isang ngingiting hindi nila kailanman nakita noon. Isang ginangiting hudyat ng pagtatapos ng Maribel na kanilang kinilala at ang muling pagkabuhay ng anak ng general na kanilang kinatatakutan. Tanong, mabuti naman at natauhan ka na, Maribel. Sa wakas, hindi na magmumukhang charity ward ang pamamahay na ito dahil sa presensya mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Matalas, nakakairita, at puno ng puot. Pumasok siya sa silid na tila isang reyna, suot ang mga alahas na alam ni Maribel na binili gamit ang perang ipinadala ng kanyang ama noong nakaraang taon, na itinago niya bilang bonus mula sa ospital para lang may maipambayad sa utang ni Ricardo. Tumingin si Maribel sa kanyang biyenan. Nakikita niya sa mga mata ng matanda ang parehong pandidiri na nakita niya kay Ricardo. Nakatayo si Doña Imelda sa tabi ni Vanessa at mabilis na kinuha ang kamay ng kabit ng kanyang anak na tila ba ito ang tunay na manugang na matagal na niyang hinintay. Huwag mong isipin na may madadala ka kahit isang kusing sa bahay na ito. Pagpapatuloy ni Imelda habang lumalapit sa kama at kinuha ang lumang bag ni Maribel. Lahat ng suot mo, lahat ng kinakain mo, galing sa pawis ng anak ko. Wala kang karapatang maglabas ng kahit anong gamit na binili ng pera ni Ricardo. Sa harap ni na Ricardo at Vanessa, marahas na ibinuhos ni Doña Imelda ang laman ng bag ni Maribel sa sahig. Nagkalat ang ilang piraso ng uniforme ng nurse, isang luma at kupas na pitaka, at isang maliit na sobreng kulay kape. Mabilis na kinuha ng matanda ang sobre. Ito ang perang ninakaw mo sa anak ko, hindi ba? Singhal ni Imelda habang binubuksan ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang ilang libong piso sa loob. Tingnan mo, Ricardo, ang babaeng ito, nag-iipon ng sarili niyang pera habang tayo ay naghihirap magbayad ng kuryente. Mama, bitawan niyo ang sobreng yan. Ipon ko yan. Mula sa mga overtime ko sa ospital, mahinahong sabi ni Maribel, ngunit may panginginig sa kanyang boses na hindi niya mapigilan. Ang perang iyon ay inilalaan niya para sa gamot ng matandang hardinero sa kanilang probinsya, ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Ipon? Wala kang sariling pera hanggat asawa ka ni Ricardo. Tumawa ng malakas si Doña Imelda, isang tunog na puno ng pangungutya. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang sobre kay Vanessa. Heto, Vanessa Hija.
Bili mo ito ng bagong sapatos. Mas bagay ito sa'yo kaysa sa amoy gamot na babaeng ito. Tumingin si Maribel kay Ricardo. Umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay makakakita siya ng kaunting katarungan sa mga mata nito. Ngunit tumalikod lang si Ricardo. Tila walang nakita, tila walang naririnig. Ang pananahimik ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan. Nararamdaman ni Maribel ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na nagluto ng paboritong ulam ni Imelda tuwing gabi, ang mga kamay na nagmasahe sa pagod na balikat ni Ricardo, at ang mga kamay na humaplos sa noo ng matanda noong ito ay may sakit. Ngayon, ang mga kamay na yon ay walang laman, walang halaga, at itinuturing na marumi. Isang matinding lamat ang tila tuluyang bumasag sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya ay naging sandata na ginamit laban sa kanya. Sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang maging punching bag ng kanilang pamilya dahil sa pangalan ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na yon ay isa lamang palang mahabang panaginip na ngayon ay nauwi sa isang malagim na bangungot. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na! Sigaw ni Imelda habang itinutulak ang mga gamit ni Maribel gamit ang kanyang paa. Huwag mo nang hihintayin na ipakaladkad kita sa mga guards. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Hindi niya pinulot ang kanyang mga gamit. Iniwan niya ang lahat. Ang kanyang uniforme, ang kanyang pera, at ang kanyang dangal na pilit nilang tinatapak-tapakan. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang palda. Isang lihim na telepono na tanging ang kanyang ama at ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan nito ang nakakaalam ng numero. Huminto si Maribel sa madilim na pasilyo ng mansyon. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang screen. Isang pangalan ang nakasulat doon, General Delfin, ang kanyang ama. Ang lalaking kayang magpayanig sa buong bansa sa isang utos lang. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinindot ang sagot. Sa kabilang linya, narinig niya ang baritono at makapangyarihang boses ng kanyang ama na may halong pag-aalala at awtoridad. Maribel, anak, tapos na ba ang laro mo sa putikan? Ang helicopter ay nakahanda na sa itaas ng ospital. Ang buong dibisyon ay naghihintay sa kanilang Lady Nightingale. Oras na para bumalik ka sa trono mo. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Tumingin siya sa likod, sa pintuan ng silid, kung saan naririnig pa rin niya ang tawanan ni Ricardo, Vanessa at Doña Imelda. Isang malamig at matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Dad, bulong niya, ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang kawawang asawa, kundi ang boses ng isang babaeng handang sumabog. Ipadala mo ang mga sasakyan. Susunduin niyo ako. Pero hindi sa ospital. Susunduin niyo ako rito, sa gitna ng kanilang munting kaharian. Huwag mong gamitin ang nakaraan para itali ako sa iyo, Maribel. Utang ko ang buhay ko kay Vanessa at hinding-hindi mababago ng kahit anong imbento mong kwento ang katotohanan iyon. Ang mga salita ni Ricardo ay tumama sa mukha ni Maribel habang sila ay nakatayo sa madilim na parking lot ng ospital. Sinundan siya ni Ricardo rito, hindi para humingi ng tawad, kundi para bawiin ang isang lumang medalya na aksidenteng nadala ni Maribel. Isang medalyang ibinigay ng militar kay Ricardo matapos siyang maligtas mula sa isang madugong engkwentro 5 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Maribel ang medalyang katanso sa loob ng kanyang palad. Nararamdaman niya ang bawat ukit nito, ang bawat gasgas na saksi sa gabing binuwis niya ang sariling buhay para hilahin ang sugatang katawan ni Ricardo mula sa nasusunog na kagubatan. Noong gabing iyon, habang bumubuhos ang malakas na ulan
at umaaling-awngaw ang mga putok ng baril, siya ang nagtahi ng sugat nito gamit ang nanginginig na mga kamay. Siya ang hindi natulog para bantayan ang bawat paghinga nito habang wala itong malay. Ngunit nang magising si Ricardo sa ospital, ang unang mukhang nakita niya ay si Vanessa. At dahil sa isang masining na pagsisinungaling, naniwala si Ricardo na ang anghel na nagligtas sa kanya ay ang babaeng nagtago sa likod ng mga puno habang si Maribel ay dugo ang lumalaban para sa buhay nito. Ricardo, kahit minsan ba, hindi mo tinanong ang sarili mo kung paanong ang isang babaeng katulad ni Vanessa, natakot sa sariling anino, ay nakayanang pasanin ka sa gitna ng putikan? Mahinahon ang boses ni Maribel, ngunit may bahid ito ng matinding pagmamakaawa. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa huling piraso ng katotohanang natitira sa kanilang dalawa. Nanunumbat ka ba? O sadyang naiinggit ka lang dahil hanggang ngayon, nurse ka pa rin at si Vanessa ay isang matagumpay na negosyante? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Lumapit siya kay Maribel, sapat na para maamoy niya ang pamilyar na pabango nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng kalmado. Ngunit ngayon, ay tila nakakasuka na para sa kanya. Vanessa risked everything for me. Ikaw? Pinakasalan mo lang ako dahil alam mong magiging general ako balang araw. You are a gold digger in a nurse's uniform. Ang tagandandahan pa ita. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Maribel ang narinig. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtanggi sa kanyang ranggo sa militar, ang pagtatrabaho ng palihim para bayaran ang mga utang ni Ricardo nung nagsisimula pa lang ito, ay naging isang malaking kasinungalingan sa paningin ng asawa. Nararamdaman ni Maribel ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila nagiging kasing bigat ng tingga. Tumingin siya sa kanyang braso, kung saan may isang mahabang pilat na tago sa ilalim ng manggas ng kanyang uniforme, ang pilat na nakuha niya mula sa shrapnel nung gabing iligtas niya ito. Gusto niyang ipakita iyon. Gusto niyang isigaw ang katotohanan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado ng matinding pait. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi ni Ricardo. Isang huling paalam sa lalaking minahal niya nang higit sa kanyang dangal. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, marahas na hinawakan ni Ricardo ang kanyang pulso at itinulak siya palayo. Ang puwersa ng pagkakait sa kanya ay naging sanhi upang mawalan siya ng balanse. Bumagsak ang kanyang balikat sa gilid ng isang nakaparadang sasakyan at ang sakit na dulot niyon ay gumuhit hanggang sa kanyang gulugod. Ang medalyang tanso ay nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong sa ilalim ng sasakyan na wala sa kadiliman. Huwag mo akong mahawakan, Maribel. Nakakadiri ang pagpapanggap mo. Ang huling binitawang salita ni Ricardo bago siya sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito paalis. Iniwan ang alikabok na pumasok sa mga mata at lalamunan ni Maribel. Naiwan si Maribel na nakaupo sa malamig na semento ng parking lot. Ang bawat paghinga niya ay isang serye ng mga hikbi na walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagguho ng huling tulay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mahabang buhok ay tumabon sa kanyang mukha, nagsilbing tabing sa kanyang kahihiyan. Sa gitna ng katahimikan ng parking lot, tanging ang tunog ng sarili niyang tibok ng puso ang naririnig niya. Isang mabilis at masakit na ritmo ng isang pusong tuluyan ng namatay. Nang isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan, kasing talim ng isang punyal. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang bulag na pasasalamat sa isang taong nagnakaw ng katotohanan, Ricardo? At kapag nalaman mo ang lahat, may mukha ka pa kayang maihaharap sa babaeng pinagtulungan ninyong wasakin? Tumayo si Maribel, pinagpag ang dumi sa kanyang uniforme. Wala nang luha sa kanyang mga mata.
Ang lambot ng kanyang puso ay napalitan na ng matigas na bakal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. General's Office. Sagot ng isang matigas na boses sa kabilang linya. This is Colonel Maria Isabel de la Cruz. Ang kanyang boses ay malamig, awtoridad, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Send the convoy to the South District Hospital. Now. Says Juan, magsuot ka ng uniforme mo. Hindi ka narito bilang panauhin, Maribel. Narito ka para siguraduhin na hindi mahihilo si Vanessa sa gitna ng maraming tao. You are her personal nurse tonight, nothing more. Ang boses ni Ricardo ay kasing talim ng isang latigo na humahampas sa dangal ni Maribel. Nakatayo sila sa gilid ng isang malaking ballroom sa isang tanyag na hotel sa Makati. Ang paligid ay napapalibutan ng mga kumukutitap na chandelier na parang mga diamanteng nakasabit sa langit-langitan. Ang amoy ng mamahaling wine at mga mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit para kay Maribel, ang bawat hininga niya ay parang punong-puno ng alikabok at abo. Nakatayo si Maribel sa gitna ng karamihan, suot ang kanyang kupas na asul na scrub suit at puting sapatos na may bahid pa ng tuyong dumi mula sa hospital ward. Sa paligid niya, ang mga kababaihan ay nakasuot ng mga naggagandahang gown na gawa ng mga tanyag na designer, habang ang mga kalalakihan ay nasa kanilang pinakamagara na taksido. Siya ang mantsa sa gitna ng isang perpektong larawan. Siya ang katatawanan sa gitna ng karangyaan. Nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin ng mga panauhin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na nagliliparan sa kanyang pandinig. Sino ba yan? Bakit may nurse sa gitna ng ball? Siya yung asawa ni General Ricardo na balita ko ay hihiwalayan na. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Unti-unting nilalason ang kanyang natitirang pasensya. Maribel, ang tubig ko. Nahihilo na ako. Ang malambing ngunit nakakainggit na boses ni Vanessa ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakasandal si Vanessa sa braso ni Ricardo. Suot ang isang matingkad na pulang gown na tila nagnanakaw ng lahat ng atensyon sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Maribel. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Dala ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Habang iniabot niya ang baso, sinadya ni Vanessa na bitawan ito nang hindi pa man lubos na nahahawakan. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang tubig ay tumalsik sa sapatos ni Maribel at ang mga piraso ng baso ay kumalat sa kanyang paanan. Ang buong ballroom ay biglang natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang nurse na tila napakakuba na sa bigat ng kahihiyan. O Diyos ko, Maribel, napaka-clumsy mo naman. Sigaw ni Doña Imelda na biglang sumulpot mula sa likuran ni na Ricardo. Kahit simpleng pag-abot ng tubig, hindi mo magawa ng tama. Kaya ka nga dinala rito ni Ricardo para magsilbi, hindi para magkalat. Yumuko si Maribel. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa basang sahig. Isang babaeng durog, isang asawang tinalikuran, at isang anak na tila nakalimutan na ang sariling lakas. Nararamdaman niya ang init ng kanyang mga luha na nagbabantang kumawala, ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa loob-loob ni Maribel, isang tanong ang pilit na humihiwa sa kanyang kaisipan. Hanggang kailan mo titiisin ang ganitong klaseng paglapastangan, Isabel? Nakalimutan mo na ba kung kaninong dugo ang dumadaloy sa iyong mga ugat? Tumingala si Maribel at tinitigan si Ricardo. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting awa, kahit isang maliit na pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya lamang
ay ang mukha ng isang lalaking nandidiri sa kanya. Isang lalaking ikinahihiya ang kanyang presensya sa harap ng kanyang mga kasamahan sa militar. Linisin mo yan, Maribel. At pagkatapos, lumabas ka muna. Nakakaistorbo ka sa mga bisita. Utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng kahit anong pagmamahal na natitira. Dahan-dahang lumuhod si Maribel sa sahig para pulutin ang mga piraso ng baso. Ang bawat pirasong kinuha niya ay tila sumisimbolo sa mga pangarap niyang tuluyan ng nagkapira-piraso. Habang nakaluhod siya sa paanan ni Ricardo at Vanessa, naramdaman niya ang isang matinding katahimikan na bumalot sa buong ballroom. Ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga sapatos na nagmamartsa sa semento ay narinig mula sa labas. Isang ritmo na pamilyar sa pandinig ng sinumang nasa militar. Ang lahat ng panauhin ay napalingon. Isang matandang lalaki na may suot na unipormeng puno ng mga medalya at bituin ang pumasok. Kasunod ang isang hanay ng mga matataas na opisyal ng militar. Ang presensya niya ay nagdulot ng isang matinding bigat sa hangin, sapat na para mapatayo ng tuwid ang lahat ng mga sundalong nasa loob. Kabilang na si Ricardo na biglang binitawan ng braso ni Vanessa para sumaludo. Ito ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang pinakamakapangyarihang tao sa militar pagkatapos ng presidente. At ang kanyang mga mata, na puno ng awtoridad at talas, ay hindi nakatitig kay Ricardo. Ang kanyang paningin ay diretso sa babaeng nakaluhod sa sahig, may hawak na basag na kristal, at suot ang isang maruming uniforme ng nurse. Ang puso ni Maribel ay tumibok ng mabilis, isang tambol na nagbababala ng isang malaking pagbabago. Alam niya ang tinging iyon, at alam niya na sa sandaling ito, ang kanyang mundo at ang mundo ni Ricardo ay hindi na kailanman magiging pareho muli. Tumayo ka, Ricardo. Hindi ako narito para sa iyong saludo. Ang boses ni General Eduardo, ang Chief of Staff, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing lamig ng asero at kasing bigat ng isang hatol. Si Ricardo, na nakasaludo pa rin at may malapad na ngiti ng pag-asa sa kanyang mukha, ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin at ang kislap sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Hindi tumigil ang general sa harap ni Ricardo. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad, nilampasan ang nagtatakang opisyal at huminto sa harap ng babaeng nakaluhod pa rin sa sahig, si Maribel. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang tumayo si Maribel. Ang mga piraso ng basag na kristal ay nasa loob pa rin ng kanyang palad, at ang ilang patak ng dugo ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang mga daliri. Ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Ang kanyang paningin ay hindi na nakayuko. Tumingala siya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang apoy ng isang mandirigma ay muling nag-alab sa kanyang mga mata. Colonel Maria Isabel de la Cruz, ang mahinang sambit ng general, ngunit sapat na para marinig ng lahat ng mga opisyal sa paligid. Masyado nang matagal ang naging bakasyon mo sa mundong ito. Ang bansa ay nangangailangan na sa kanyang Nightingale. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang dumaan sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay biglang naputol. Si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang mga perlas. Si Vanessa naman ay tila nawalan ng lakas sa mga binti. Ang kanyang kamay na nakakapit kay Ricardo ay nanginginig ng hindi kontrolado. Sir? Ang tanging lumabas sa bibig ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang piping hininga. Anong ibig ninyong sabihin? Si Maribel, siya ay isang nurse lang. Asawa ko siya. Lumingon si General Eduardo kay Ricardo. Ang kanyang tingin ay puno ng puot at matinding pagkadismaya. Asawa? Ang turing mo ba sa isang asawa ay isang katulong na pinapaluhod sa harap ng maraming tao? Ricardo,
Hindi mo kilala kung sino ang babaeng pinakasalan mo habang ikaw ay abala sa pag-akyat sa ranggo. Siya ang dahilan kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang folder ng divorce papers mula sa kanyang bulsa. Ang folder na kanina lang ay tila simbolo ng kanyang kamatayan. Inilapag niya ito sa ibabaw ng isang tray na hawak ng isang dumaang waiter. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang bawat pahina ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hagod ng panulat ay tila pagpunit sa bawat kadena ng pag-ibig na nagkulong sa kanya sa loob ng 5 taon. Tapos na tayo, Ricardo. Ang boses ni Maribel ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng kapangyarihan. Hindi mo deserve ang sakripisyo ko at mas lalong hindi mo deserve ang pangalan ko. Inihagis ni Maribel ang folder sa dibdib ni Ricardo. Ang tunog ng papel na tumama sa kanyang uniforme ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Pagkatapos, humarap si Maribel sa general at sumaludo. Isang saludo na puno ng perpektong porma, isang saludo na tanging ang mga elite lamang ang nakakaalam. Colonel Maria Isabel de la Cruz, reporting for duty, sir. Malakas niyang pahayag. Kasabay nito, ang tunog ng mga sapatos ng mga sundalo sa likuran ng general ay muling umalingaw-ngaw habang sabay-sabay silang sumaludo kay Maribel. Ang mga opisyal na kanina ay tumitingin sa kanya nang may pangungutya ay ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at paggalang. Hindi na lumingon si Maribel. Naglakad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng mga mantsa ng dugo mula sa kanyang sugatang kamay sa makintab na sahig. Ngunit sa bawat hakbang na yon, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagkabuo muli ng kanyang pagkatao. Naiwan si Ricardo sa gitna ng silid, hawak ang divorce papers, nabasa na ng kanyang sariling pawis. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong kanina lang ay humahanga sa kanya. Ngunit ngayon ay tumitingin sa kanya na parang isang basurang itinapon sa gilid ng daan. Ang kanyang mundo, ang kanyang karera, at ang kanyang dangal ay tila gumuho sa isang kisap mata. Isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan. Isang katanungang susunog sa kanyang konsensya gabi-gabi. Paanong ang babaeng itinuring kong anino ay siya palang araw na nagbibigay ng liwanag sa aking buhay. At ngayon, sa sarili kong mga kamay, hinayaan ko siyang tuluyang maglaho. Ang maruming puting sapatos na suot ko sa loob ng 5 taon ay hindi na muling tatapak sa sahig ng bahay ni Ricardo. Habang nakaupo si Maribel sa likuran ng isang itim na SUV na may plakang pula, pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang kanyang asul na scrub suit ay may mantsa ng tuyong dugo at alikabok, isang matalim na kaibahan sa malambot na leather ng upuan ng sasakyan. Sa labas, ang mga motorsiklo ng mga pulis militar ay nagbibigay ng daan. Ang kanilang mga sirena ay hindi naririnig sa loob ng soundproof na cabin, ngunit ang kanilang mabilis na pag-usad ay sumisimbolo sa bilis ng pagbabago ng kanyang buhay. Nararamdaman ni Maribel ang dahan-dahang pagtibok ng sakit sa kanyang sugatang palad. Ang bawat kirot ay parang isang paalala na siya ay gising na. Ang 5 taon ng pagpapanggap bilang isang mahirap na nurse para sa pag-ibig ay natapos na sa loob lamang ng isang gabi. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang naglalakihang bakal na pinto na may ukit na sagisag ng isang agila. Sa isang hudyat, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang bumukas na nagpapakita ng isang malawak na hardin na napalilibutan ng matatayog na puno ng narra. Sa dulo ng mahabang kalsada ay matatagpuan ang isang puting mansyon na tila isang palasyong natutulog sa gitna ng kagubatan. Pagbaba ni Maribel, isang hanay ng mga sundalo ang agad na nagsaludo. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na sabay-sabay na tumama sa semento ay lumikha ng isang maharlikang ritmo. Sa gitna ng beranda,
Nakatayo ang isang lalaking may maputing buhok, ngunit may tindig na tila hindi kayang tibuhagin ng panahon. Si General Delfin de la Cruz, ang lalaking tinalikuran ni Maribel 5 taon na ang nakalilipas dahil sa isang pangako ng pag-ibig na nawi sa wala. Dad! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig at sa pagkakataong ito, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hindi nagsalita ang general. Sa halip, mabilis siyang bumaba sa mga hagdan at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang amoy ng lumang tabako at mamahaling pabango ng kanyang ama ay nagpabalik sa lahat ng mga alaala ng kanyang kabataan. Noong siya ay tinatawag pang prinsesa ng general, bago siya naging basurang asawa ni Ricardo. Tahan na, Isabel, narito ka na sa bahay. Wala nang makakasakit sa iyo rito. Ang malalim at baritonong boses ng kanyang ama ay nagbigay ng init sa kanyang nanalamig na pagkatao. Ang lahat ng kinuha nila sa iyo, babawiin natin. Ang bawat patak ng luha mo may katumbas na kabayaran. Dinala ng general si Maribel sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumabati sa kanya. Ang mga antigong muebles, ang mga painting ng kanyang yumaong ina, at ang malawak na library kung saan siya unang nag-aral ng medisina. Sa isang sulok, nakita ni Maribel ang kanyang lumang piano. Nilapitan niya ito at dahan-dahang hinaplos ang mga puting tipado. Ang isang maliit na alikabok ay dumikit sa kanyang daliri. Isang tanda ng panahong lumipas na hindi na maibabalik. Kinuha ni Maribel ang isang maliit na frame ng larawan sa ibabaw ng piano. Larawan ito ng kanyang graduation sa Military Medical School. Doon, nakangiti siya ng buong ningning. Suot ang kanyang puting uniforme na may mga gintong medalya. Ang babaeng yon ay tila isang estranghero na ngayon sa kanya. Isabel, gusto mo bang ipasunog ko ang lahat ng gamit na naiwan sa bahay ni Ricardo? Tanong ng general habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Umiling si Maribel. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Huwag, Dad. Hayaan mong manatili doon ang lahat. Gusto kong gabi-gabi niyang makita ang mga bakas ng babaeng binaliwala niya. Gusto kong ang bawat sulok ng bahay na yon ay magpaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Samantala, sa labas ng ballroom ng hotel, naiwan si Ricardo na nakatitig sa kawalan. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimula nang umalis. At ang bawat sulyap na ibinibigay nila sa kanya ay puno ng pangungutya at awa. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Maribel, ngunit tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. The number you have dialed is out of service. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang pabalik siya sa kanyang sasakyan. Doon, sa driver's seat, nakita niya ang isang maliit na sobrang kulay asul na naiwan ni Maribel bago sila pumasok sa mall. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang resibo ng ospital mula 5 taon na ang nakalilipas. Ito ang resibo para sa operasyon ng kanyang puso noong siya ay isang simpleng sundalo pa lamang. Ang nakasulat na pangalan ng nagbayad ng buong bill ay hindi si Vanessa. Ang pangalang nakasulat sa resibo ay Maria Isabel de la Cruz. Ang hangin sa loob ng sasakyan ni Ricardo ay tila biglang nawala. Ang katotohanan ay umenti-unting lumulunod sa kanya, kasing pait ng apdo. Hindi lang pala ang kanyang buhay ang iniligtas ni Maribel, kundi ang kanyang buong kinabukasan, ang kinabukasan na siya mismo ang sumya. Mali ako. Lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng 5 taon ay isang malaking kasinungalingan na ako mismo ang nagpinta. Ang tinig ni Ricardo sa loob ng kanyang madilim na opisina ay parang isang bulong mula sa isang taong unti-unting nawawalan ng bait. Nakaupo siya sa kanyang mesa. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lamp sa sulok. Sa harap niya ay nakakalat ang mga dokumentong kinuha niya mula sa archives ng ospital.
Mga lumang record na matagal na niyang binaliwala dahil sa labis na pagtitiwala kay Vanessa. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang ulat ng mga doktor noong gabing iyon ay malinaw. Isang babaeng yars ng militar ang nag-uwi sa kanya. Dugo ang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Pasan-pasan ang kanyang walang malay na katawan. At ang babaeng yon ay hindi si Vanessa, na ayon sa record ay dinala sa ospital dahil sa isang minor anxiety attack mula sa isang ligtas na distansya. Samantala, sa kabila ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling kandila, dahan-dahang hinubad ni Maribel ang kanyang silk na robe sa harap ng isang malaking salamin. Ang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana ay tumama sa kanyang maputing balat na nagbigay diin sa isang mahabang pilat sa kanyang kaliwang balikat. Hinaplos ni Maribel ang pilat na yon. Ang bawat ukit ng tuyong balat ay tila nagkukwento ng gabing iyon sa kagubatan. Naaalala niya ang init ng dumadaloy na dugo, ang amoy ng basang lupa, at ang matinding bigat ng katawan ni Ricardo habang pilit niya itong isinasalba mula sa kamatayan. Noong mga oras na yon, ang tanging nasa isip niya ay ang mabuhay ang lalaking mahal niya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligtasan. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang tibok na hindi na para kay Ricardo, kundi para sa kanyang sarili. Ang pilat na ito, na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig, ay isa na ngayong marka ng kanyang kamangmangan. Ang bawat haplos niya ay tila nagpaparamdam sa kanya ng isang malamig na kuryente, isang paalala na ang bawat sakripisyo ay may hangganan. Isang mahinang katok ang nariinig sa pinto. Pumasok ang kanyang ama. Dala ang isang mahaba at matigas na lalagyan na gawa sa velvet. Ibinaba ng general ang lalagyan sa kama at dahan-dahang binuksan ito. Doon, nakahiga ang kanyang dress white uniform. Ang uniforme ng isang colonel na may mga gintong borda sa balikat at mga medalyang kumikislap sa ilalim ng ilaw. Isabel, ang iyong bagong destino ay handa na. Ang Lady Nightingale ay hindi na magtatago sa likod ng mga dextrose at bedsheets. Ang boses ng kanyang ama ay puno ng pagmamalaki. Sa Lunes, ikaw na ang mamumuno sa Strategic Medical Division ng buong militar. Wala nang Ricardo na hahadlang sa iyong ningning. Tinitigan ni Maribel ang uniforme. Ang puting tela ay tila isang bagong balat na magtatago sa kanyang mga sugat. Dahan-dahan niyang kinuha ang cap ng opisyal at isinuot ito sa kanyang ulo. Ang kanyang anyo sa salamin ay nagbago. Hindi na siya ang asawang laging nakayuko, kundi isang leader na handang harapin ang anumang bagyo. Ngunit sa kabila ng bagong tibay na unti-unti niyang nabubuo, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na hindi tuluyang makawala sa sakit. Tahimik siyang tumingin sa labas ng bintana, sa kumikislap na mga ilaw ng lungsod kung saan naroroon si Ricardo. Nag-iisa, inuusig ng sariling konsensya at unti-unting nilalamon ng katotohanang siya mismo ang sumira sa tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo. Hindi man niya ito aminin, alam ni Clara na ang pinakamabigat na parusa para kay Ricardo ay hindi ang batas o pagkawala ng kayamanan, kundi ang mabuhay habang daladala ang alaala ng pag-ibig na kanyang ipinagkanulo. Isang tanong ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan, kasing lamig ng hanging gabi. Ricardo, kapag nakita mo na ang buong katotohanan, sapat ba ang iyong pagsisisi para punan ang 5 taong kinuha mo sa akin? O mas masakit bang malaman na ang taong nagligtas sa iyo ay ang taong hinding-hindi mo na muling mahahawakan? Huminga ng malalim si Maribel at tinalikuran ng salamin. Pinatay niya ang ilaw ng silid, iniwan ang uniforme sa kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa hinaharap na wala ng puwang para sa mga luha.
Hindi maaprubahan ang iyong promosyon, Ricardo. Sa katunayan, ang iyong posisyon bilang battalion commander ay kasalukuyang nasa ilalim ng masusing rebalwasyon. Ang mga salitang binitawan ng presiding officer sa loob ng headquarters ay parang isang malamig na asido na ibinuhos sa lahat ng pangarap ni Ricardo. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa gilid ng kanyang pantalon, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila nanginginig sa loob ng kanyang uniforme. 5 taon siyang nagsumikap. 5 taon niyang inasahan ang araw na ito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay tila naglaho na parang usok. Bakit, sir? Malinis ang aking record. Lahat ng aking medical missions ay naging matagumpay. Ang nanginginig na tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin sa kanya ang matandang opisyal nang may halong pangungutya. Matagumpay dahil sa iyong asawa, Ricardo. O dapat ko bang sabihing dahil kay Colonel Maria Isabel, siya ang gumagawa ng iyong mga strategic medical reports. Siya ang nag-aayos ng iyong mga logistics nang hindi mo nalalaman. Ngayong wala na siya sa tabi mo, nakita namin ang tunay mong kakayahan. At sa totoo lang, hindi ito sapat para sa susunod na ranggo. Lumabas si Ricardo sa gusali na tila isang aninong nawalan ng direksyon. Ang sikat ng araw ay tila nakakasunog sa kanyang balat at ang bawat sundalong nakakasalubong niya ay tila bumubulong tungkol sa kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may suot siyang mga kadenang bakal na humihila sa kanya pababa sa putikan. Pag-uwi niya sa kanyang mansyon, hindi ang mainit na pagbati ni Maribel ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang matinis at nakakarinding boses ni Vanessa at Doña Imelda ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Ano, hindi mo pa rin nababayaran ang credit card ko? Ricardo, kailangan ko ang bag na yon para sa event bukas. Mapapahiya ako sa mga kaibigan ko. Sigaw ni Vanessa habang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, malayo sa maamong imahe na ipinapakita niya noon. Uminahon ka, Vanessa Hija. Ang pakikialam ni Doña Imelda habang nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay balot ng pait. Ricardo, bakit tila naghihirap tayo ngayon? Nasaan na ang mga allowance na laging dumarating sa account ko? Bakit ang mga ulam natin ay hindi na kasing sarap ng luto ng babaeng iyon? Hinarap ni Ricardo ang kanyang ina at si Vanessa. Nararamdaman niya ang matinding pagkapagod na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Wala nang pera, Mama. Ang lahat ng allowance na natatanggap mo noon ay hindi galing sa sahod ko. Galing iyon sa personal na pondo ni Maribel. Ang credit card ni Vanessa? Si Maribel ang lihim na nagbabayad ng monthly bills niyan para lang hindi ako ma-stress sa trabaho. Natahimik ang buong sala. Ang mukha ni Vanessa ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa gulat hanggang sa matinding inis. Samantala, si Doña Imelda ay tila biglang naluoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, Ricardo. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang babaeng yon ay isang hamak na nurse lang. Wala siyang ganun kalaking pera. Anak siya ng pinakamataas na general sa bansa, Vanessa. Siya ang Nightingale na pinupuri ng buong Asya. Ang pagsabog ni Ricardo ay tila isang kulog na nagpayanig sa mga bintana ng bahay. At dahil sa kamangmangan nating tatlo, itinapon natin ang kaisa-isang taong nagpoprotekta sa atin. Biglang namutla si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Napahawak siya sa kanyang leeg, pilit na humihingi ng hangin, ngunit tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at sa isang iglap, dahan-dahan siyang natumba mula sa kanyang silya. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat ng mas malaking trahedya. Walang nagawa si Ricardo, kundi mapatitig sa kanyang ina, habang si Vanessa ay napaatras sa takot.
walang balak na tumulong. "Mama, Mama!" Sigaw ni Ricardo habang lumuluhod sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang pulso nito, ngunit ang tibok ay mahina at hindi regular. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nasa isip ni Ricardo ay ang mga kamay ni Maribel, ang mga kamay na laging naroon para magligtas, ang mga kamay na sa loob ng 5 taon ay nag-alaga sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, sa harap ng kamatayan, naramdaman ni Ricardo ang pinakamatinding takot sa kanyang buhay. Isang tanong ang dahan-dahang lumabas sa kanyang isipan, kasing pait ng lason. Paano mo ililigtas ang taong mahal mo kung ang tanging taong marunong magligtas ay ang taong tuluyan mo nang winasak? Nagmamadaling binuhat ni Ricardo ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha ng pagsisisi. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nakikiramay sa dahan-dahang pagguho ng kanyang munting mundo. Walang doktor sa ospital na ito ang gustong humawak sa kaso ng iyong ina, Ricardo. Ang kanyang kondisyon ay masyadong kritikal at tanging isang tao lamang sa buong bansa ang may sapat na kakayahan para sa ganitong uri ng operasyon sa puso. Ang mga salita ng chief surgeon ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Ricardo. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot at may mga bahid ng luha at pawis. Sa likuran niya, si Vanessa ay nakaupo sa bench, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok at tila mas nag-aalala sa kanyang hitsura kaysa sa buhay ng matandang babae sa loob ng emergency room. "Sino, Doc? Sabihin niyo sa akin. Kahit magkano, kahit anong kailangan, ibibigay ko." Ang sigaw ni Ricardo ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka mawala ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Ang bagong talagang pinuno ng Strategic Medical Division. Ang tawag nila sa kanya ay Lady Nightingale, pero sa labas ng operasyon, siya ay si Colonel Maria Isabel de la Cruz. Ang sagot ng doktor, habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa malalaking pinto sa dulo ng pasilyo. Parang tumigil ang mundo ni Ricardo. Ang pangalang binitawan ng doktor ay tila isang maugong na kampana na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sapatos na sabay-sabay na tumatama sa makintab na sahig ay narinig mula sa kabilang dulo ng hall. Dahan-dahang bumukas ang mga double doors. Isang grupo ng mga doktor at matataas na opisyal ng militar ang pumasok at sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng malinis at puting surgeon's gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang salamin na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang taong hindi matitinag ng anumang emosyon. Si Maribel. Hindi na siya ang Maribel na nagluluto ng kanyang agahan. Siya na si Dr. Maria Isabel de la Cruz. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging kasing lamig ng yelo sa loob ng operating room. Maribel. Ang tanging lumabas sa bibig ni Ricardo. Susubukan sana niyang lumapit, ngunit 2 armadong sundalo ang agad na humarang sa kanyang daraanan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang tinititigan ang bumagsak na battalion commander. Huminto si Maribel sa harap ni Ricardo. Hindi niya ito tinitigan sa mga mata. Sa halip, kinuha niya ang medical chart mula sa assistant at dahan-dahang binasa ang bawat detalye ng kondisyon ni Doña Imelda. Ang kanyang mga daliri na dati ay hinahaplos ni Ricardo ng may pangako ng pag-ibig ay ngayon ay mabilis na nag-scan sa mga komplikadong datos ng buhay at kamatayan. "Maribel, parang awa mo na. Ang mama ko." Ang pagmamakaawa ni Ricardo, habang ang kanyang mga tuhod ay tila bumibigay na sa bigat ng kanyang pagkakasala. "Iligtas mo siya. Alam kong nagkamali ako. Alam kong wala akong silbi. Pero huwag mong idamay ang mama ko.
Tumingala si Maribel. Ang kanyang tingin ay diretso at walang bahid ng poot. Isang bagay na mas nakakasakit kay Ricardo kaysa sa galit. Ang kawalan ng emosyon sa mga mata ni Maribel ay ang pinakamalinaw na tanda na ang babaeng nagmahal sa kanya ay wala na. Narito ako bilang isang doktor Ricardo, hindi bilang yung dating asawa. Ang boses ni Maribel ay kasing talim ng scalpel na malapit na niyang gamitin. Gagawin ko ang aking tungkulin dahil iyon ang sinumpaan ko sa bayan, hindi dahil sa iyong pagmamakaawa. Lumingon si Maribel kay Vanessa na ngayon ay nakatayo na at tila gustong magsalita pero hindi makahanap ng tamang salita dahil sa takot. Isang matalim na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Maribel. Isang ngiting punong-puno ng katarungan. Sana ay masaya ka sa iyong bagong sapatos, Vanessa. Dahil ang perang ginamit pambili niyan ay ang perang dapat sana ay inilian para sa pang-emergency na pondo ni Doña Imelda. Ang boses ni Maribel ay parang isang malamig na hangin na dumampi sa balat ni Vanessa. Bago pa man makasagot ang sinuman, tinalikuran na sila ni Maribel. Ang kanyang puting gown ay humahampas sa hangin habang mabilis siyang naglalakad patungo sa operating room. Ang bawat doktor na nakasalubong niya ay yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsasara ng pinto ng operating room. Ang pulang ilaw sa itaas nito ay biglang nagningning. Isang tanda na ang operasyon ay nagsisimula na. Nararamdaman ni Ricardo ang matinding paninikip ng kanyang sariling dibdib. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan. Kasing pait ng pagsisisi. May karapatan pa ba akong humingi ng himala mula sa taong paulit-ulit kong nilapastangan? At kung mabuhay ang aking ina, may mukha pa kaya kaming maihaharap sa babaeng muli naming naging utang ang aming buhay? Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay nabibigyan lamang ng buhay ng mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Ricardo, habang ang buhay ng kanyang ina ay nasa mga kamay ng babaeng itinapon niya sa dilim. Akala mo ba ang putik sa iyong mga tuhod ay makapaglilinis sa mantsa ng iyong kaluluwa, Ricardo? Ang boses ni Maribel ay halos malunod sa ingay ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng hospital wing, ngunit bawat salita niya ay tumatagos sa pandinig ni Ricardo na parang kidlat. Nakalabas na si Maribel mula sa operating room. Ang kanyang surgeon's gown ay may mga bahid ng dugo at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagkapagod. Gayunpaman, sa halip na magpahinga, pinili niyang maglakad patungo sa parking lot kung saan pilit siyang hinabol ni Ricardo. Sa gitna ng rumagas ang ulan, hindi na inalintana ni Ricardo ang kanyang ranggo, ang kanyang malinis na uniforme, o ang tingin ng mga taong dumadaan. Sa isang iglap, marahas siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa gitna ng basang lupa at putik. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay sinalubong ng amoy ng basang semento at ang lamig ng gabing tila walang katapusan. Patawarin mo ako, Maribel. Patawarin mo ako. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Ang kanyang mga hikbi ay sumasabay sa agos ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha. Bulag ako. Naging hayop ako sa'yo. Pero parang awa mo na. Huwag mo akong iwan sa ganitong paraan. Handa akong gawin ang lahat. Kahit maging alipin mo, makuha ko lang muli ang kahit kaunting tingin mo. Tumingin si Maribel sa lalaking nasa paanan niya. Ito ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking inakala niyang magiging proteksyon niya habang buhay. Ngayon, nakikita niya lamang ay isang duwag na nagsisisi dahil wala na siyang mapagpilian. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng 5 taong pagluha na tiniis niya ng mag-isa. Tumayo ka riyan, Ricardo. Nakakahiya ang ginagawa mo. Ang banggit ni Maribel. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Nakaluhod ka ngayon dahil kailangan mo ako. Nakaluhod ka dahil mamatay ang ina mo, kung hindi dahil sa mga kamay na ito.
Pero noong ang puso ko ang dahan-dahang namamatay dahil sa inyong dalawa ni Vanessa, nasaan ka? Nakaluhod ka rin ba para pigilan ang bawat sampal ng iyong ina sa aking pagkatao? Nanatiling nakayuko si Ricardo, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang putik. Ang bawat salita ni Maribel ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang matinding hiya, ang hiya na mas masakit pa sa anumang sugat sa ganyat. Ang operasyon ay matagumpay. Ngunit ang paggaling ng iyong ina ay hindi nasakop ng aking tungkulin. Pagpapatuloy ni Maribel habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. At tungkol naman sa ating dalawa, huwag mong isiping ang pagluhod mo sa putik ay sapat na kabayaran para sa 5 taon kong pagdurusa sa impyernong binuo nyo. Sa di kalayuan, nakatayo si Vanessa sa ilalim ng silong ng ospital, yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Habang nakikita niyang nagmamakaawa ang general na dati ay kontrolado niya, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Isang lihim na balak ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang huling sugal para hindi tuluyang mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pinaandar ni Maribel ang kanyang sasakyan at ang liwanag ng kanyang headlights ay tumama ng diretso sa mukha ni Ricardo na tila isang huling paghuhukom bago siya iwan sa kadiliman. Ang tunog ng gulong na umiikot sa basang kalsada ay unti-unting naglaho, kasabay ng paglayo ng tanging liwanag na dumaan sa buhay ni Ricardo. Naiwan si Ricardo sa putikan, mag-isa, basang-basa, at ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi ng lupa, isang perpektong larawan ng isang lalaking nakuha ang lahat ng kapangyarihan sa mundo, ngunit naiwang walang kahit na anong halaga sa puso ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan, kasing lamig ng ulan. Mayroon pa bang bukas para sa isang taong ang nakaraan ay puno ng kasalanang hindi na mabubura ng kahit anong luha? Walang hiyang pagsisinungaling, Vanessa. 5 taon mo akong ginawang tanga habang ang babaeng tunay na nagligtas sa akin ay itinuring kong basura. Ang boses ni Ricardo ay yumanig sa buong sala ng kanilang mansyon, kasing lakas ng isang pagsabog na nagpabasag sa katahimikan ng gabi. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa paanan ni Vanessa. Ang mga dokumento sa loob ay kumalat sa sahig. Mga kopya ng medikal na record na nagpapatunay na ang sakit ni Vanessa ay isa lamang palang palabas at ang kwento ng kanyang pagliligtas kay Ricardo sa giyera ay isang malaking katang-isip. Napatitig si Vanessa sa mga papel na nagkalat sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng mapagkunwaring luha at lambing, ay biglang nagbago. Nawala ang kanyang pagiging nawawalan ng malay na persona. Ang kanyang mukha ay tumigas at isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting punong-puno ng kamandag. Oh, Ricardo, ngayon mo lang nalaman? Ang boses ni Vanessa ay wala ng bakas ng tamis. Ito ay malamig, puno ng pangungutya at kasing talim ng isang labaha. At anong gagawin mo? Itatapon mo ako sa labas? Matapos mo akong pagkatiwalaan ng higit pa sa asawa mo? Sino ang tunay na tanga sa ating dalawa? Nararamdaman ni Ricardo ang matinding pag-init ng kanyang mukha. Ang bawat salita ni Vanessa ay parang isang sampal na gumigising sa kanya mula sa 5 taong pagkabulag. Lumapit siya kay Vanessa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Pinaniwala mo ako na ikaw ang Nightingale. Hinayaan kong mawasak ang buhay ni Maribel dahil akala ko utang ko sa iyo ang hininga ko. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Lahat ng pera, lahat ng atensyon, lahat ng posisyon na nakuha ko, ibinahagi ko sa iyo. Habang siya, ang tunay na nagligtas sa akin, ay pinabayaan kong saktan ninyo ni Mama.
Tumawa ng malakas si Vanessa, isang tunog na parang basag na kristal na humihiwa sa hangin. Hindi ko kailangang magpumilit, Ricardo. Ikaw mismo ang gustong maniwala sa akin dahil mas madaling mahalin ang isang babaeng marunong humalik sa iyong ego kaysa sa isang asawang laging nagpapaalala sa iyo ng iyong mga tungkulin. At huwag mong sisihin ang mama mo. Siya ang unang kumagat sa pain ko dahil mas gusto niyang magkaroon ng manugang na mapera kaysa sa isang hamak na nurse. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng mansyon ay narinig. Si Maribel ay dumating, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang opisyal na kukuha ng kanyang natitirang mga gamit na nakatago sa isang maliit na cabinet sa itaas. Pagpasok niya sa sala, sinalubong siya ng tensyong kasing bigat ng isang madilim na ulap bago ang bagyo. Tumingin si Vanessa kay Maribel at ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Ang inggit na matagal na niyang itinatago ay lumabas na parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Narito na ang dakilang colonel. Sigaw ni Vanessa habang mabilis na lumalapit kay Maribel. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba dahil nakuha mo muli ang ranggo mo, ay babalik na sa'yo ang lahat? Ricardo hates you, Maribel. At kahit malaman niya ang totoo, hinding-hindi ka na niya muling mahahawakan dahil nadidiri siya sa sarili niya kapag nakikita ka. Hindi kumibo si Maribel. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang uniforme ay walang kahit na anong lukot. Ang kanyang pananahimik ay mas lalong nagpabaliw kay Vanessa. Sa isang biglaang pagkakataon, dinampot ni Vanessa ang isang antigong flower vase sa gilid ng mesa at marahas na itinaas ito. Akmang ihahampas sa ulo ni Maribel. Mamatay ka na lang, sigaw ni Vanessa. Ngunit bago pa man dumapo ang vase, isang matigas na kamay ang humarang sa bisig ni Vanessa. Si Ricardo. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Ricardo ang kanyang lakas para protektahan si Maribel, hindi si Vanessa. Marahas niyang itinulak si Vanessa palayo. Sapat na para ito ay bumagsak sa sahig at mabitawan ang vase na nabasag sa libu-libong piraso. Naiwan si Vanessa na nakasalampak sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Tumingin si Ricardo kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamakaawa. Ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ang muling narinig. Isang grupo ng mga pulis-militar ang pumasok sa mansyon. May dalang warrant of arrest. Vanessa Garcia, you are under arrest for fraud, misappropriation of military funds and falsification of public documents. Pahayag ng nangungunang opisyal. Namutla si Vanessa. Tumingin siya kay Maribel na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Yumuko si Maribel, sapat na para bumulong sa tenga ng babaeng sumira sa kanyang 5 taon ng buhay. Hindi mo nakuha ang lahat, Vanessa. Dahil sa dulo, ang tanging natira sa'yo ay ang iyong sariling mga kasinungalingan. Habang kinakaladkad si Vanessa palabas, nanginginig ang buong katawan ni Ricardo. Hinarap niya si Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Maribel, ngayong alam ko na ang lahat. Maaari ba nating simulan uli? Tumingin si Maribel kay Ricardo. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ang tunog nito sa bubong ay parang isang malungkot na paalam. Ang simula ay para sa mga taong may pinanghahawakan pa. Ricardo. Ang malamig na banggit ni Maribel habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang singsing sa kasal at inilalagay ito sa nanginginig na palad ni Ricardo. At sa pagitan nating dalawa, tanging mga alaala na lang ng sakit ang natitira. Tinalikuran ni Maribel si Ricardo at naglakad palabas. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang tawag mula sa kanyang radyo ang nagpapatigil sa kanyang bawat tibok ng puso. Isang krisis sa hangganan ang biglang sumiklab at ang pangalan ni Ricardo ay isa sa mga nakalista para sa isang mapanganib na misyon.
Huwag kang tumingin sa akin bilang asawa, Ricardo. Sa lugar na ito, ikaw ay isang sundalo at ako ang iyong komander. Ang bawat buhay na nakasalalay sa mga kamay ko ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagsisisi mo. Ang boses ni Maribel ay hindi natitinag sa kabila ng dagundong ng mga helicopter na nagliliparan sa itaas ng field hospital sa hangganan ng kagubatan. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng pulbura, tuyong lupa, at ang matapang na amoy ng disinfectant. Nakatayo siya sa gitna ng triage area, suot ang kanyang tactical medical vest na may tatak ng kanyang ranggo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sugatang sundalong dumarating, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga kagamitan. Nakatayo si Ricardo sa harap niya, suot ang kanyang full combat gear. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dumi at uling, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis ang tingin kay Maribel. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, nakikita niya ang isang bersyon ng kanyang asawa na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Isang babaeng may bakal na kalooban. Isang leader na sinusunod ng lahat sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Isabel, delikado rito. Kailangan mong lumipat sa main base. Ang mga rebelde ay malapit na sa perimeter. Ang babala ni Ricardo, ang kanyang boses ay pununo ng tunay na pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga salitang yon ay ang matinding hiya dahil siya, na dapat ay nagpoprotekta sa kanya noon, ay ngayon ay tila isang maliit na bata sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang tungkulin ko ay narito, kung nasaan ang mga sugatan, Colonel Ricardo. Gawin mo ang iyong trabaho sa labas at hayaan mo akong gawin ang sa akin dito sa loob. Ang malamig na sagot ni Maribel bago siya mabilis na tumalikod para asikasuhin ang isang sundalong nawalan ng malay. Nararamdaman ni Ricardo ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat kumpas ng kamay ni Maribel habang nagtatahi ng sugat, ang bawat utos niya na nagliligtas ng buhay ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang bawat gabi sa kanilang bahay kung saan pinagtitimpla siya ni Maribel ng kape habang siya ay abala sa pag-iisip kung paano siya magiging mas tanyag. Hindi niya alam na ang babaeng nagtitimpla ng kanyang kape ay ang kaisa-isang taong kayang tumayo sa gitna ng kamatayan nang walang takot. Biglang yanig ng isang napakalakas na pagsabog ang buong kampo. Ang tunog ng mga pagguho ng lupa at pagtalsik ng mga bato ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw sa loob ng tent ay nagsimulang kumislap at mamatay. Iniwan ang lahat sa ilalim ng pulang liwanag ng mga emergency flare. Ambush! Nasa loob na sila! Ang sigaw ng isang bantay mula sa labas. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Ricardo si Maribel na hindi man lang umalis sa tabi ng kanyang pasyente. Patuloy niyang pinipigilan ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat ng sundalo, kahit na ang paligid ay unti-unti nang nilalamon ng panganib. Ang kanyang katatagan ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na impyerno. Isang rebelde ang biglang pumasok mula sa likurang bahagi ng tent. Itinatutok ang kanyang baril sa direksyon ni Maribel. Ang kislap ng dulo ng baril sa ilalim ng liwanag ng buwan ay sapat na para magpatigil sa tibok ng puso ni Ricardo. Isabel, dapa! Sigaw ni Ricardo, ngunit alam niyang hindi bibitawan ni Maribel ang pasyente. Sa isang iglap ng walang pag-aalinlangan, inihagis ni Ricardo ang kanyang sarili sa harap ni Maribel. Ang tunog ng isang putok ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na espasyo. Kasunod ang amoy ng nasusunog na tela at ang matinding init na gumuhit sa balikat ni Ricardo. Nararamdaman ni Ricardo ang biglang panghihina ng kanyang mga binti. Ang mundo ay tila nagsimulang uminog ng mabagal. Habang dahan-dahan siyang bumabagsak sa paanan ni Maribel, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng babaeng binuwisan niya ng buhay. Ang mukha ng babaeng gusto niyang hinga ng tawad hanggang sa kanyang huling hininga. Isabel! Ang mahinang bulong ni Ricardo habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Nararamdaman niya ang init ng sarili niyang dugo
na dumadaloy sa kanyang uniforme, humahalo sa putik ng hangganan. Ang huling narinig ni Ricardo, bago ang tuluyang kadiliman, ay ang boses ni Maribel na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang boses na sa unang pagkakataon ay hindi na malamig, kundi puno ng isang takot na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Naiwan si Maribel na nakahawak sa dugo ang katawan ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay na sanay magligtas ay ngayon ay nanginginig sa gitna ng umuusok na kampo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang hinuhugasan ang uling sa kanilang mga mukha, habang ang kapalaran ng lalaking nag-tridor sa kanya ay muling nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati mong itinaboy ay siya na namang humahawak sa iyong huling hininga. Ricardo, gaano nga ba kapait ang tadhana para paglaruan tayo ng ganito? Ang boses ni Maribel ay halos isang bulong na lamang sa loob ng pansamantalang operating tent. Ang paligid ay nababalot ng tunog ng malakas na ulan na humahampas sa trapal, habang ang amoy ng sariwang dugo at antiseptic ay tila nanunuot sa bawat hibla ng kanyang suot na uniforme. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang surgical lamp na nakatutok sa dibdib ni Ricardo, kung saan ang isang madilim na sugat mula sa bala ay patuloy na kumikitil sa kanyang lakas. Nanginginig ang mga daliri ni Maribel habang hawak ang forceps. Sa loob ng 5 taon, ang mga kamay na ito ay nagluto para sa kanya. Naglaban ang kanyang mga damit at humaplos sa kanyang noo tuwing siya ay may sakit. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay kailangang maging kasing talim ng asero para hugutin ang piraso ng tingga na muntik nang tumama sa kanyang puso. "Doc!" Bumababa ang kanyang blood pressure. Ang babala ng isang nurse sa tabi niya. Huminga ng malalim si Maribel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng 1 segundo para itaboy ang imahe ni Ricardo na masayang kasama si Vanessa. Noong mga oras na yon, tila gusto niyang hayaan na lang ang tadhana na kumuha sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang maputlang mukha ng lalaking nag-alay ng buhay para protektahan siya sa ambush, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, hindi ng pag-ibig, kundi ng isang malalim na pagkatao na hindi kayang tumalikod sa isang nangangailangan. "Hindi ka mamamatay ng ganito kadali, Ricardo." Ang banggit ni Maribel. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. "Masyado ka pang maraming utang sa akin para takasan ako sa pamamagitan ng kamatayan." Ang tunog ng metal na tumatama sa tray ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa gitna ng katahimikan habang dahan-dahang nailabas ni Maribel ang bala. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa lahat ng nasa loob ng tent nang makita ang unti-unting pag-stabilize ng monitor. Ilang oras ang lumipas bago dahan-dahang idinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng tent ang unang bumati sa kanya. Kasunod ang malabong anyo ni Maribel na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, abala sa pag-aayos ng ilang dokumento. "Isabel!" Ang paos at mahinang tawag ni Ricardo. Tumigil si Maribel sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang likuran ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pagsamo. "Salamat sa pagliligtas sa akin." Ang pagpapatuloy ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang paghihirap dahil sa sakit ng kanyang sugat. "At salamat dahil hinayaan mo akong gawin ang tama sa huling pagkakataon. Kahit man lang sa isang bala, nagawa kitang protektahan." Dahan-dahang humarap si Maribel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, ngunit wala ring bakas ng pag-ibig. Ang kawalan ng emosyon sa kanyang mukha ay mas masakit para kay Ricardo kaysa sa sugat sa kanyang balikat. "Ginawa ko ang trabaho ko bilang Doktor, Ricardo. Huwag mong lagyan ng kahulugan ang isang tungkulin." Ang malamig na sagot ni Maribel. "At ang pagharang mo sa balang iyon,
Hindi niyan mabubura ang 5 taon na hinayaan mong barilin ng mga salita mo at ng ina mo ang aking pagkatao. Ang isang sandali ng kabayanihan ay hindi sapat para bayaran ang isang buhay na puno ng pagkukulang. Sinubukan ni Ricardo na abutin ang kamay ni Maribel, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, tumayo na si Maribel at lumayo. Ang agwat sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin na wala ng tulay na makakapag-ugnay. Isabel, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Kahit bilang kaibigan lang, ang pagmamakaawa ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng pagsisisi. Tumingin si Maribel sa bintana ng tent, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Nag-iiwan ng hamog sa paligid. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Masyado nang huli para sa sorry, Ricardo. Ang pusong paulit-ulit na dinurog ay hindi na kayang buuin ng isang simpleng paghingi ng tawad. Kahit pa dumanak ang iyong sariling dugo. Ang huling binitawang salita ni Maribel bago siya lumabas ng tent, naiwan si Ricardo na nakatitig sa kawalan. Nararamdaman niya ang lamig ng hangin na pumapasok sa tent, kasing lamig ng katotohanang kahit buhay pa ang kanyang katawan. Ang kanyang pag-asa na mabawi si Maribel ay tuluyan ng pumanaw. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan, kasing pait ng lason. Hanggang kailan mo dadalhin ang bigat ng isang pusong pinakawalan mo noong panahong ikaw pa ang mundo nito? Ang dumi ng iyong budhi ay hindi kayang hugasan ng pinakamahal na gamot sa ospital na ito, Doña Imelda. At ang buhay na tinatamasa mo ngayon ay isang regalong galing sa mga kamay na dati mong tinawag na marumi. Ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang suite ng ospital, kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon at kasing talim ng katotohanang kanina papilit na iniiwasan ni Doña Imelda. Nakaupo ang matanda sa kanyang kama, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mga kumukutitap na monitor at mga tubo. Habang ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot na nakabalot sa kanya, sa paanan ng kanyang kama, nakatayo si Maribel. Hindi na siya suot ang kupas na uniforme ng nurse. Ngayon, siya ay nasa kanyang buong dress white uniform. Ang mga gintong bituin sa kanyang balikat ay nagniningning sa ilalim ng ilaw at ang kanyang tindig ay puno ng dangal na tila isang pader na hindi kayang tibagin. Mama Maribel, ang nanginginig na banggit ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Totoo ba? Totoo ba ang lahat ng naririnig ko? Ikaw ang anak ng general? Ikaw ang nagbayad ng lahat ng ito? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maribel habang dahan-dahan niyang inaayos ang IV drip ng matanda. Ang kanyang mga galaw ay banayad, puno ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit na anong init. Lahat ng perang ginamit ni Ricardo para sa inyong karangyaan, lahat ng alahas na suot mo at ang operasyong nagdugtong sa iyong hininga. Lahat iyon ay galing sa akin, ang malamig na pahayag ni Maribel. Habang tinatawag mo akong basurang manugang, ako ang naglilinis ng mga utang ninyo. Habang pinapakain mo si Vanessa ng paborito kong ulam, ako ang nagtatrabaho ng 3 shift para lang hindi kayo mawalan ng bahay. Napahawak si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang matinding hiya na mas masakit pa kaysa sa hiwa ng operasyon. Naalala niya ang bawat sampal, bawat panlalait, at ang bawat pagkakataon na pinilit niyang paluhurin si Maribel para lamang linisin ang kanyang mga sapatos. Ang bawat alaala ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam. Ang pagmamakaawa ng matanda, ang mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi mo alam dahil pinili mong huwag tumingin sa puso ng tao, kundi sa bulsa nito. Putol ni Maribel. At si Vanessa, ang babaeng itinuring mong perpekto,
Siya ay nasa ilalim na ng imbestigasyon ng militar. Ninakawan niya kayo, Doña Imelda. Ninakawan niya ang anak mo at tinangka niya akong patayin. Iyan ang bunga ng iyong pagpili. Bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo na may suot na arm sling mula sa kanyang natamong sugat sa digmaan. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at pagsisisi. Lumapit siya sa kama ng kanyang ina, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakako sa kanyang asawa. Ang babaeng tila abot tanaw na ngunit hinding-hindi na niya muling mahahawakan. Tapos na ang lahat, Mama, ang mahinang sabi ni Ricardo. Wala na tayong kahit na ano. Ang natitira na lang sa atin ay ang ating mga pangalan. At ang katotohanang winasak natin ang kaisa-isang taong nagmahal sa atin ng totoo. Tumingin si Maribel sa mag-ina. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagpapakawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging madugo. Sapat na ang makita silang nakaharap sa salamin ng kanilang sariling mga gawa. Kinuha ni Maribel ang kanyang cap at isinuot ito ng maayos. Ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan at kalayaan. Ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Ang banggit ni Maribel habang naglalakad patungo sa pintuan. Ang aking misyon sa bansang ito ay tapos na. Tinanggap ko ang isang espesyal na deployment sa ibang bansa sa ilalim ng United Nations. Doon, gagamitin ko ang aking mga kamay para sa mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Isabel, sandali! Sigaw ni Ricardo. Susubukan sana niyang humabol, ngunit ang sakit ng kanyang sugat ay nagpatigil sa kanya. Kailan ka babalik? May pagkakataon pa ba? Huminto si Maribel sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling paalam na walang balak magbalik. Ang hangin ay hindi bumabalik sa pinanggalingan nito, Ricardo. At ang pusong naging abo na ay hindi na muling mag-aalab para sa taong sumunog dito. Ang huling binitawang salita ni Maribel bago siya tuluyang lumabas, iniwan ang mag-ina sa gitna ng katahimikan ng kanilang pagsisisi. Isang tanong ang nanatiling nakatimo sa isipan ni Ricardo habang pinagmamasdan niya ang pagsara ng pinto. Saan ka kukuha ng lakas para mabuhay sa isang mundong ikaw mismo ang nagpaalis sa iyong tanging liwanag? Ang bawat hakbang ko palayo sa mundong binuo mo ay hindi na isang pagtakas, kundi isang paglalakbay patungo sa babaeng matagal ko nang kinalimutan, ang aking sarili. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling lumabas si Maribel sa pinto ng ospital. Ngayon, nakatayo siya sa dalampasigan ng isang malit na isla kung saan siya nagsisilbi bilang pinuno ng isang humanitarian medical mission. Ang amoy ng maalat na dagat at ang banayad na tunog ng mga alon na humahampas sa puting buhangin ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya nahanap sa loob ng 5 taon ng kanyang marangyang, ngunit mapait na buhay may asawa. Suot ni Maribel ang kanyang simpleng linen na damit. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng sariwang hangin. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw, isang tanda ng kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa kanyang balikat, ang pilat na dati ay simbolo ng sakit ay isa na lamang ngayong kupas na alaala ng isang digmaang matagal na niyang naipanalo. Sa di kalayuan, isang lalaki ang dahan-dahang lumalapit. Hindi ito ang lalaking may suot na makintab na uniforme at puno ng kayabangan. Ang lalaking papalapit ay suot ang isang simpleng t-shirt, may mga bakas ng pagod sa kanyang mukha at may dalang isang maliit na kahon. Si Ricardo. Tumigil si Ricardo sa isang distansya na sapat para hindi maging istorbo. Tumingin siya kay Maribel at sa kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong ningning ng kapangyarihan. Sa halip, ang tanging naroon ay ang isang malalim na paggalang at isang uri ng kalungkutan na tila tinanggap na ang kanyang tadhana. Isabel, ang mahinang banggit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, tila hinasa ng panahon
At ng maraming gabi ng pag-iisa, hindi lumapit si Maribel, ngunit hindi rin siya lumayo. Tumingin siya kay Ricardo nang may banayad na ngiti. Isang ngiting hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi isang ngiting nagpapatunay na ang sugat ay tuluyan ng naghilom. Narito ako hindi para manggulo. Ang pagpapatuloy ni Ricardo habang inilalagay ang maliit na kahon sa ibabaw ng isang malaking bato sa pagitan nila. Narito ako para ibalik ang isang bagay na dapat ay matagal mo ng hawak at para sabihing, sa wakas, nahanap ko na ang aking sarili sa gitna ng mga taong pinaglilingkuran ko sa probinsya. Ginagawa ko na ang trabahong dati ay ikaw ang gumagawa para sa akin. Binuksan ni Maribel ang kahon. Sa loob ay ang medalyang tanso na nawala sa parking lot noong gabing iyon. Ang medalyang naging saksi sa kanyang sakripisyo. Nilinis na ito ni Ricardo, nagniningning na ito sa ilalim ng sikat ng araw. Salamat, Ricardo. Ang boses ni Maribel ay kasing linaw ng tubig sa dagat. Salamat dahil binalik mo ang huling piraso ng aking nakaraan. Pero alam nating dalawa na ang medalyang ito ay hindi na kailangan para patunayan kung sino ako. Alam ko, ang sagot ni Ricardo habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Isabel, masaya ka ba? Tumingin si Maribel sa malawak na abot-tanaw kung saan ang langit at ang dagat ay tila nagtatagpo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, isang hiningang puno ng kalayaan. Sa unang pagkakataon, Ricardo, nararamdaman ko na ang aking hininga ay akin lamang. Walang utang na loob, walang obligasyon, at walang takot. Masaya ako dahil hindi ko na kailangang magtago sa anino ng kahit sino. Tumango si Ricardo. Alam niya na ito na ang huling pagkakataon na mag-uusap sila ng ganito. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang mga hakbang sa buhangin ay mabigat, ngunit may direksyon. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang matinding luwag sa kanyang dibdib. Hindi man niya nakuha muli ang babaeng minahal niya. Nakuha naman niya ang kanyang sariling dangal sa pamamagitan ng pagpapakawala rito. Naiwan si Maribel sa dalampasigan. Kinuha niya ang medalya at dahan-dahang inihulog ito sa bulsa ng kanyang damit. Tumingin siyang muli sa dagat, kung saan ang isang barko ng United Nations ay dahan-dahang dumarating para sa kanilang susunod na misyon. Ang kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang madugong trahedya at hindi rin ito nagtapos sa isang pilit na pagbabalikan. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ang Lady Nightingale ay hindi na lamang isang alamat sa militar, kundi isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na bungmin sa paglilingkod at sa pagmamahal sa kanyang sarili. Isang tanong ang nanatiling lumulutang sa hangin, kasing banayad ng haplos ng dagat. Sa gitna ng lahat ng pait at sakit, gaano nga ba kalayo ang kaya mong itakbo para mahanap ang kapayapaang matagal mo nang deserve? Dahan-dahang naglakad si Maribel patungo sa kanyang mga kasamahan. Ang bawat bakas ng kanyang paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng tubig na nagiiwan ng isang malinis na pampang para sa bukas na puno ng pag-asa. Ang salitang martir ay madalas nating marinig sa mga kwento ng pag-ibig, isang bansag sa mga babaeng kayang ubusin ang sarili para sa kapakanan ng iba. Sa loob ng 5 taon, isinuot ko ang bansag na yon na parang isang koronang tinik. Naniniwalang ang pagtitiis ay kabanalan at ang pananahimik ay katapatan. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, sa harapan ng National Military Hospital, sa gitna ng pagdiriwang ng aking muling pagbabalik mula sa misyon ng United Nations, naintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihingi ng iyong pagkatao bilang kabayaran. Nakatayo ako sa podium, suot ang aking pinakamagaran na full-dress uniform. Ang bawat medalyang nakasabit sa aking dibdib ay hindi lamang simbolo ng aking mga misyon sa labas ng bansa, kundi mga pilat ng bawat laban na ipinanalo ko laban sa sarili kong kahinaan. Sa aking harapan, ang aking ama, si General Delfin,
ay nakatingin sa akin ng may mga matang nagniningning sa pagmamalaki. Hindi na siya ang matandang general na nag-aalala sa kanyang anak. Siya na ang ama ng isang babaeng nahanap ang sariling lakas sa gitna ng kawalan. Sa dulo ng maraming tao, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, nakita ko ang isang pamilyar na bulto, si Ricardo. Hindi na siya ang mapagmataas na opisyal na nakilala ko noon. Simple lang ang kanyang suot. At bagamat mayroon pa ring awtoridad sa kanyang tindig, mayroon na ring kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi siya lumapit. Nanatili siya sa malayo. Sapat na para makita ang aking tagumpay nang hindi nagiging bahagi nito. Isang tipid na saludo ang ibinigay niya sa akin. Isang saludo ng pagkilala, hindi bilang asawa, kundi bilang isang kapwa sundalong tinitingala ang kanyang komander. Napangiti ako ng bahagya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa huling hibla ng pait na nag-uugnay sa amin upang ang bawat isa sa amin ay makalakad ng tuwid sa magkaibang landas. Ang hiya na dati ay bumabalot sa aming pamilya ay napalitan na ng isang uri ng pagtanggap. Si Doña Imelda ay nananatili na sa kanilang probinsya, namumuhay ng tahimik at malayo sa ingay ng lungsod, habang si Vanessa ay nahaharap sa mga taon ng pagbabayad sa loob ng rehas. Ang sugat sa aking balikat ay nananatili pa rin, isang mahaba at maputing linya na hinding-hindi na mabubura. Ngunit hindi ko na ito tinitingnan ng may lungkot. Ito ang aking mapa, isang paalala na ang Nightingale ay kailangang dumaan sa madilim na gabi para mahanap ang pinakamagandang awit ng kanyang buhay. Ang tanong na madalas kong itanong sa aking sarili noon ay kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng sakit na ito. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga bagong nurse at doktor na sumasaludo sa akin, alam ko na ang sagot. Kailangan nating mawasak ng lubusan upang makita kung anong klaseng ginto ang nakatago sa loob ng ating mga durog na bahagi. Ang pag-asa o pag-asa ay hindi isang bagay na ibinibigay sa atin ng ibang tao. Ito ay isang apoy na tayo mismo ang dapat magpaningas sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay para sumaludo pabalik sa hanay ng mga sundalo. Ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga bandila ay tila isang kumpas ng musika na bumabati sa aking bagong simula. Ang aking kwento ay hindi natapos sa isang happy ending na ayon sa idinidikta ng mundo, kundi sa isang peaceful ending na binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang langit. Ang asul na kulay nito ay kasing linaw ng aking budhi. Wala na ang pait, wala na ang galit. Tanging ang pasasalamat na lamang ang natitira. Pasasalamat sa sakit na nagturo sa aking lumipad at pasasalamat sa pag-ibig na nagturo sa aking bitawan ang mga bagay na hindi para sa akin. Ako, si Maria Isabel de la Cruz, ang Nightingale ng aking sariling buhay, at sa wakas, ako ay malaya na.